araw, graded students! Ako, si Binibining Jason K. Ortiz, ang iyong magiging guro sa Filipino. Handa na ba kayo sa bagong aralin na ating tatalakayin sa araw na ito? Kung gayon, ihanda ang mga sarili para sa panibagong kaalaman na inyong matutuklasan. Pero bago yan, tatanungin ko muna kayo kung ano ang tinalakay natin noong nakaraang araw. Tama! Ito ay tungkol sa denotatibo at konotatibo. Pag sinabi nating denotatibo, ito ay literal na pagpapakahulugan. Pag sinabi naman nating konotatibo, ito ay hindi tuwirang kahulugan ng mga salita o pahiwatig. Magaling! Talagang nakinig kayo sa ating nakaraang talakayan. Meron ako ditong inihandang gawain na tatawagin nating para kanino ako. Iko-connect nyo lang ang katumbas na kahulugan ng mga salita na nasa hanay A sa hanay B. Bibigyan ko lamang kayo ng 10 segundo. Time is up! At ngayon, atin ang bibigyan kasagutan kung ano nga ba ang kahulugan ng mga salitang nasa hanay A. Una ay ang bukang bibig. Ito ay nangangahulugang tama, laging sinasabi. Ang ikalawa naman ay ang kabiyak ng dibdib. Ito ay nangangahulugang tumpak. Ito ay asawa. Ang ikatatlo naman ay kumukulo ang dugo. Na ang ibig sabihin ay tumpak. Ito ay nangangahulugang naiinis. Okay, kung kayo ay nakakuha ng 3 puntos, ay bibigyan ko kayo ng 3 palakpak. Literal ba ang mga salita na nasa hanay A? Hindi. Dahil ang mga salita na nasa hanay A ay merong mga nais ipahatid o merong mga nakatagong kahulugan. At ikinagagalak ko na kayo ay meron ng kaalaman kung ano ang mga ibig sabihin ng mga salitang ito. Ngayon ay dumako na tayo sa ating bagong aralin at ang layuning sa araling ito ay una, nabibigyang kahulugan ang karunungang bayan. Kalawa, natutukoy ang mahalagang kaisipang nakapaloob sa mga karunungang bayan. At ang ikatlo ay naiuugnay ang mahalagang kaisipang nakapaloob sa mga karunungang bayan sa mga pangyayari sa kasalukuyan. At ngayon, atin ang tatalakayin kung ano ang karunungang bayan. Ang karunungang bayan ay isang sangay ng panitikan na nagpapahayag ng mga kaisipan at paniniwala. So, ito ay sumasalamin sa pagpapahalaga, karanasan, at tradisyon sa isang kultura. Ginagamitan ito ng mga malalalim at matatalinghagang salita. Kaya naman, masasabi natin na matatalino ang ating mga ninuno sa paggamit ng karunungang bayan na bagas pa rin sa kasulukuyan. Mapapasabi ka na lang talaga ng sana all. May 6 na uri ang karunungang bayan, pero ngayong araw, 2 lamang ang ating tatalakayin. Ito ay ang salawikain at sawikain. Ang salawikain ay pahayag na nagsisilbing butil ng karunungan at inututuring na batas at tuntunin ng kagandang asal ng ating mga ninuno. Halimbawa, sa pagkahaba-haba pa ng prosesyon, sa simbahan din ang tuloy, na ang ibig sabihin na sa tagal na pagsasama ng dalawang nagmamahalan o ng magkasintahan ay humantong sa kasalan.
Ikalawa, kung walang tiyaga, walang nilaga. Kung hindi ka magsisikap o kung hindi mo paghihirapan ang isang bagay, ay hindi mo makakamit ang tagumpay. Ang ikalawang uri naman ay ang sawikain. Ang sawikain o idioma ay salita o parirala na sinasambit sa paraang eupemistiko, patayutay o idiomatiko. Ito ay karaniwang malalim at matalinghaga ang mga ito, kaya nangangailangan na matayog na pag-iisip upang lubusang maunawaan. May layunin itong hindi tuwirang sambitin ang mga salita upang mas maging maganda ang paraan ng pagpapahayag. Halimbawa, ilaw ng tahanan. Ito ay isang ina. Ikalawa ay kamay na bakal, na ibig sabihin ay mahigpit o malupit. Tandaan na ang sawikain ay una, hindi tuwiran at matalinghaga. Ikalawa ay pagpapaganda ito ng paraan ng pagpapahayag. At ang ikatatlo ay binubuo lamang ito ng ilang salita o parirala. Ngayong nalaman nyo na kung ano ang salawikain at sawikain, meron ako ditong ipapakita sa screen na mga parirala. Isulat ang salitang pak kung ito ay salawikain. At bet naman kung ito ay sawikain. Bibigyan ko lamang kayo ng 5 segundo para sagutan ang mga ito. Una, huwag mong gawin sa iba ang ayaw mong gawin sa'yo. Ang sagot ay pak o salawikain. Kalawa, kung ano ang puno, siya ang bunga. Ang sagot ay pak. Ito ay salawikain. At ikatatlo ay bukas ang palad. Ang sagot ay bet dahil ito ay sawikain. Ikaapat ay ibaon sa hukay. Ito ay bet. At ang ikalima ay nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Ang sagot ay pak. So magaling! Kung kayo ay nakakuha ng 5 puntos, ay kinagagalak ko na kayo talaga ay may natutunan sa araw na ito. Huwag kayo malilito sa kaibahan ng salawikain at sawikain. Dahil ang salawikain ay matalinghaga, may sukat at tugma, at nagtuturo ng kabutihang asal. Samantala, ang sawikain naman ay matalinghaga, iilang salita o parirala, at nagpapaganda sa pahayag. At kung talagang lubos nyo nang nakilala ang 2 uri ng karunungang bayan na nauna nating natalakay ngayong araw, maghanda ng papel at ballpen, sagutin kung anong uri ng karunungang bayan ang sumusunod. Una ay ang nagsusunog ng kilay. Kalawa, kung ano ang puno ay siya rin ang bunga. Katatlo, kung walang tiyaga, walang nilaga. Ikaapat, kung binato ka ng bato, batuhin mo ng tinapay. At ang ikalima ay malikot ang kamay. Bibigyan ko lamang kayo ng 10 segundo para sagutin ang sumusunod. Time is up! At atin ang iwasto ang inyong mga kasagutan. Una ay ang nagsusunog ng kilay. Ito ay sawikain. Ikalawa ay kung ano ang puno, siya rin ang bunga. Ito ay sawikain. Ikatatlo ay kung walang tiyaga, walang nilaga. Ito ay salawikain. Ikaapat ay kung binato ka ng bato, batuhin mo ng tinapay. Ito ay salawikain. At ikalima
ay malikot ang kamay. Ito ay sawikain. Ilan ang naging puntos mo? Nakakuha ka ba ng 5 puntos? Kung gayon, magaling! At para sa inyong takdang aralin, magbigay ng tig-2 halimbawa ng karunungang bayan na ating natalakay at ipaliwanag. Isulat ito sa papel at inyo itong ipapasa bukas. Ikalawa, bigyan ng katuturan ang mga sumusunod. Una ay ang kasabihan, palaisipan, at bulong. Maliwanag ba, klas? Sana kayo ay may natutunan sa 2 uri ng karunungang bayan. Dahil sa susunod nating pagkikita, ay tatalakayin naman natin ang iba pang uri nito. Muli, ako si Binibining Jasen, ang inyong guro sa Filipino.